Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay kabilang sa mga unang 51 bansa na bumuo ng United Nations? Oo, isa tayo sa mga orihinal na kasapi na lumagda sa kasaysayan ng mundo. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagtipon ng mga bansa sa San Francisco Conference noong Abril hanggang Hunyo 1945. Layunin nilang bumuo ng isang bagong organisasyon na magtataguyod ng kapayapaan at kooperasyon. Ang Pilipinas, bagamat bagong kalayaan mula sa pananakop, ay inimbitahan at kinilala bilang isa sa mga bansang may mahalagang papel sa Asya. Sa kabila ng sugat ng digmaan, ipinakita ng Pilipinas na handa itong makiisa sa pandaigdigang komunidad. Ang pagiging isa sa 51 original members ay patunay na kinilala ang ating bansa bilang bahagi ng pandaigdigang pamayanan na nagtataguyod ng kapayapaan. Ang negasyon ng Pilipinas ay pinangunahan ng mga kilalang diploma at leader na nagbigay ng boses sa ating bansa sa entablado ng mundo. Isa sa kanila ay si Carlos Muro na kalaunan ay katawagan niya sa United Nations sa kanyang natatanging amdal. Noong October 24, 1945, lumagda ang Pilipinas sa UN Charter. Ito ang opisyal na araw ng pagkatatag ng United Nations. Sa pamamagitan ng paglagda, ang Pilipinas ay formal na naging bahagi ng bagong organisasyon na naglalayong baguhan ang takbo ng kasaysayan. Trivia! Ang Pilipinas ay nag-iisang bansa sa Timog Silangang Asya na kabilang sa original signatories. Ang UN Charter ay nilagdaan ng 15 bansa sa Francisco at nang sumali ang Poland, naging 51 ang kabuuan. Ang paglagda ng Pilipinas ay simbolo ng ating bagong kalayaan at pagkilala sa ating sobyernya na pandaigdig antas. Ang pagiging isa sa 51 original members at ang paglagda sa UN Charter noong Oktubre 24, 1945 ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng United Nations. Ito ay bahagi rin kasaysayan ng Pilipinas, isang patunay na mula pa noong simula. Nakatayo na tayo sa tabi ng mga bansa upang itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa.